Aray! Mabilis na napaupo si Mabel sa sahig matapos mabangga ang tray ng mga baso sa gilid ng mesa. Kumalansing ang ilan sa mga kristal na baso. Mabuti na lang at dalawa lang ang nabasag. Namutla siya sa takot, kaya't mabilis na pinulot niya ang mga bubog habang nanginginig ang kamay. Mabel! Sigaw ng matandang katiwala na si Aling Puring. Ingat naman! Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na dahan-dahan lang kapag may hawak na kristal? Pasensya na po, Nay Puring. Halos pabulong ang sagot ni Mabel habang nangingimi ang muka. Hindi ko po sinasadya. Sakto namang pumasok sa bulwagan si Oscar. Tumigil ito sa may pintuan at nakatingin sa eksenang nagaganap. Oh, ano na naman yan? Malamig na sabi nito. Ilang araw na lang bagong event. Pero parang lalo nadadagdagan ng problema. Imbis na nababawasan. Mabilis na nagtaas ng tingin si Mabel at namilog ang kanyang mga mata nang makita ang amo. Sir Oscar, ako pong may kasalanan. Lilinisin ko po kagad. Pinagpag niya ang kamay para pulutin ang natirang bubog. Ngunit, napasinghap siya nang magalusan ang daliri. Agad itong napansin ni Oscar. Mabilis itong yumuko at pinigilan ang kamay niya. Huwag mo na munang galawin ng basag. Mariin itong sabi. Kinuha nito ang panyo sa bulsa at mahigpit na binalot ang daliri niya. Anong gagawin mo kung sa mismong gabi ng okasyon, ikaw pang maging dahilan ng disgrasya? Namula ang mukha niya sa hiya at halos hindi makatingin sa binata. Pasensya na po, sir. Hindi ko na po uulitin. Yun din ang sinabi mo kahapon at noong isang linggo. Hindi ba't nahulog mo ang tray ng dessert? At bago pa yun, muntik mong masunog ang kortina. Napakagat siya ng labi. Hindi ko po sinasadya. Sorry po. Napahinto si Oscar. Saka napangising ng bahagya na tila ba nawiwili. Alam mo ba kung bakit ka pa rin nandito? Napakurap siya at walang maisagot roon. Kasi po wala pa pong kapalit. Umiling ang kanyang amo. Dahil kahit palpa ka, hindi mo tinatakpan ang pagkakamali mo. Kagaya nito, imbes na ipasa sa ibang sisi, agad kang humihingi ng tawad at nililinis ang gulo. Rare yang ganyan. Sir, ibig sabihin po, hindi niyo po ako papalayasin? Umangat ang kilay ni Oscar. Huwag ka masyadong mag-ilusyon. Hindi pa kita papalayasin ngayon. Pero isang malaking pagkakamali pa. At baka wala nang makapagsalba sa'yo. Naiyuko niya agad ang kanyang ulo. Opo sir, hindi na po talaga mangyayari ulit. Good. Maiksi at malamig na tugon ni Oscar. Tumayo na ito ng tuwid at inayos ang suot na suit. Ngayon, bumalik ka na sa kusina. Kailangan ko ng kape. Black, walang asukal. At siguraduhin mong hindi mabubuhos. Po? Ako po? Halos malaglag ang panga ni Mabel. Bakit? May ibang Mabel pa ba rito? Balik nito. Mabilis na tumayo si Mabel at halos matipalok na naman. Opo, ako na po sir. Tumakbo siya patungo sa kusina. Ngunit hindi pa man siya nakakarating ay muntik na naman siyang madapa. Natawa ang ilang kasambahay nang masaksihan ito. Mabilis na gumulong ang gabi sa mansyon. Dumating ang mga bisita. Kumikinang ang mga chandelier. At nagpabalik-balik ang mga waiter na may dalang alak. Abala si Mabel sa gilid, dala-dala ang tray ng mga appetizer. Habang lihim na pinagmamasdan ang paligid. Napakunot ang noon niya nang mapansin ang isang babaeng bisita na palihim na may ibinuhos sa baso ng alak na nakalaan kay Oscar. Mabilis na nagpalit ang baso ang babae. Sabay kindat sa kaibigan nito. Anong ginagawa niya? Kabadong bulong ni Mabel sa sarili. Gusto niyang lumapit at bawiin ang baso. Pero naunahan siya ni Oscar na kinuha iyon at agad na ininom. Hindi niya alam kung anong nilagay doon. Pero may kutob na siyang hindi tama. Maya-maya pa'y lumapit si Oscar sa kanya. Namumula ang mga mata nito at parang hirap kontrolin ang sarili. Mabel, mababa ang tinig nitong sambit. Samahan mo muna ako. Napatigalgal si Mabel. Sir Oscar, ano po nangyayari sa inyo? Hinawakan siya nito sa braso. I don't feel right. Samahan mo ako. Ngayon na.
Nag-aalangan si Mabel pero nang makita niyang nanginginig si Oscar, napilitan siyang umaalalay. Dinala niya ito sa isa sa mga guest room sa itaas. Pagpasok nila ay agad nitong isinara ang pinto at napasandal siya sa dingding nang lapitan siya ni Oscar. Mabel, Malalim ang boses nito at ramdam niya ang init ng hininga sa kanyang pisngi. bakit palagi ka nasa isip ko? Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Sir, baka may nainom po kayo na hindi tama. Please, humiga muna kayo. Tatawag ako ng doktor. Ngunit bago pa siya makagalaw, mabilis siyang hinila ni Oscar at hinalikan sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit ramdam niya ang init ng halik na iyon na matagal na rin niyang inilihim na gusto. Sir, hindi tama to. Bulong niya sa nanginginig na boses habang pinipilit siyang kumalas sa hawak nito. Ngunit lalo lamang naging agresibo si Oscar. Ang mga labi nito ay gumapang patungo sa kanyang leeg. Tell me to stop kung ayaw mo. Kinagat ni Mabel ang sariling labi at hindi na nakasagot pa. Sa halip, pumikit siya at napahawak sa dibdib ng binata. Ang kaba niya ay magkahalo ng takot at pagnanasa. Hanggang sa tuluyan na siyang nagparaya. Makalipas ang ilang oras ay nakahiga na si Oscar sa kama at mahimbing na natutulog. Si Mabel naman ay tahimik na nakaupo sa gilid habang nakayakap sa sarili. Namumula ang mga mata niya at puno ng halo-halong emosyon ang kanyang dibdib. Diyos ko, bulong niya sa kawalan. Anong nagawa ko? Bumalik sa isip niya ang bawat titig at bawat paghawak ni Oscar. Hindi niya maitatangging matagal na niyang tinatago ang damdamin para dito. Ngunit alam niyang mali ang lahat ng nangyari. Tumayo siya at pinulot ang kanyang damit na nakakalat sa sahig. Lumapit siya saglit kay Oscar at tinitigan ang maamong mukha nito habang mahimbing na natutulog. Patawarin mo ako, sir. Mahina niyang sabi sa nanginginig na boses. Ayoko magising ka at kamuhian mo ko dahil dito. Kaya aalis na lang ako. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha. Sa kadahang-dahang lumabas ng kwarto. Sa bawat yapak niya sa pasilyo ng mansyon, pakiramdam niya ay lalo siyang nilalamon ng hiya at kaba. Pagdating sa kusina, ay sinalubong siya ni Aling Puring. Mabel, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? At bakit parang namumutla ka? Mabilis nang ngumiti si Mabel kahit nanginginig pa ang kamay. Wala po, Nay. Pagod lang po siguro ako. Kailangan ko na pong umalis. Aalis? Ngayon? May event pa bukas. Gulat na sagot ni Aling Puring. Pero hindi na siya tumingin pabalik. Pasensya na po. Hindi ko na po kayang manatili dito. Umaga na sa mansyon ng mga Guzman. Mabigat ang ulo ni Oscar nang magising siya. Napahawak siya sa sentido dahil parang may kumikirot roon. Coffee. Mahina niyang bulong. I need coffee. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Nakakunot ang noo at pilit na inaalala ang nangyari kagabi. Pagbaba niya sa bulwagan ay agad niyang tinawag ang mayordoma. Aling Puring, nasan si Mabel? I need her to make my coffee. Nagulat ang matandang katiwala. Sir, wala na po si Mabel. Napalingon agad si Oscar sa sinabi nito. Wala. Anong ibig mo sabihin wala? Kanini pa po bago sumikat ang araw. Nag-iwan po siya ng sobre sa kusina. Sinabi niyang hindi na siya babalik. Mabilis na lumapit si Oscar roon at kinuha ang sobrang nasa mesa. Binuksan niya iyon at binasa ang maikling sulat. Pasensya na po. Hindi ko na po kayang manatili dito. Mabel. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at pinipigilan ang galit na sumisingaw sa dibdib. Resignation letter. Bulong niya sa sarili. Just like that. Nag-aalalang lumapit si Aling Puring. Sir, baka naman namamalengke lang siya. No, she's gone. Malamig ngunit mariing sagot niya. Pinunit niya ang papel. At hindi ko siya hahayaan na umalis ng ganito na lang. Naglakad siya pabalik ng opisina ng mansyon. Pagkapasok ay mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang tauhan niya. Hanapin niyo kung sino naglagay ng kung ano man sa inumin ko kagabi. Utos niya.
May taong pinagtitripan ako. At gusto ko ring malaman ngayon na. Noted, sir. May leads na kami kung sinong lumapit sa mesa nyo. Sagot ng tauhan sa kabilang linya. Ibinalik niya ang telepono sa lamesa. Saka napasandal sa upuan. Huminga siya ng malalim at muling tinakpa ng palad ang muka. Damn it. Mahina niyang bulong sa sarili. Mabel. Pilit niyang binabalikan ang alaala ng kagabi. Unti-unti rin itong bumabalik. Napahawak siya sa dibdib at tila nabigla sa sariling naaalala. Was it her? Tanong niya sa sarili. Did I? Hindi niya matapos ang linya. Mas lalong sumikip ang dibdib niya. Matagal na niyang gusto si Mabel, pero itinago niya yon. Hindi siya naglakas loob dahil alam niyang matatakot ito sa kanya. Lalo na't istrikto siya. Seryoso at halos hindi siya lumalapit sa kahit sino. Ngayon, pakiramdam niya'y nasira ang lahat sa isang gabing wala siyang kontrol. Napatayo siya. Naglakad pabalik sa bintana at pinagmamasdan ng bakuran. Kung may nangyari nga sa amin. Mahina niyang bulong. Baka akala niya sinamantala ko siya. Napakuyom siya ng kamao hanggang sa nanginginig ang braso niya. Pero hindi ko siya kayang bitawan. Dugtong niya sa isip. I can't lose her. Not like this. Maya-maya pa ay pumasok ang isa niyang tauhan sa opisina. Sir, may initial report na po kami. Isang bisita kagabi ang nakita na may ibinuhos sa alak ninyo. Mabilis na lumingon si Oscar. Find her. Find out everything. And don't let her step near me again. Opo, sir. Lumabas ang tauhan. Naiwan siyang mag-isa habang nakatitig sa sahig. Kung totoong siyang kasama ko kagabi, mahina niyang sabi. then I might have just ruined the only person I care about. Ngayong wala na ito, mas lalo niyang naramdaman kung gaano kabigat ang pagkawala nito. Narinig ni Oscar ang marahang pagbukas ng pinto. Napalingon siya at nakita ang isang babaeng may maayos na bihis at malamig na ekspresyon. Si Selena, ang kapatid sa ama niya, nakilala sa pagiging mapanghimasok sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang pamilya. Wala ka bang kasama? Malamig na tanong ni Selena habang nakahalokip-kip. May balita akong may nangyari kagabi. Umirap si Oscar at bumuntong hininga. Wala akong kasama ngayon. May kailangan ka ba? Lumapit ito. Ang mga matay tila may hinahanap sa paligid. May CCTV ba rito? O kahit saan sa taas ng mansyon? Baka may makita tayo. Napakunot ang noo ni Oscar at umiling. Wala akong CCTV sa mga private rooms. Alam mo yan. Hindi ba't nasabuti kung meron? Sagot nito na may halong panguuyam. Kung may nangyari nga kagabi, mahirap nang alamin ng totoo. Tumaas ang kilay niya at sumandal sa upuan. Bakit interesado ka? Palagi kang may pakialam sa bawat detalye ng buhay ko. Anong kailangan mo, Selena? Tumaas ang kilay ng babae at tumingin ng diretsyo sa kanya. Oscar, huwag kang magkunwari. Nabalitaan kong may umalis na kasambahay ngayong madaling araw. Si Mabel, di ba? Nanlamig ang tingin niya. Anong alam mo tungkol doon? Nagkibit balikat ito. May mga bulang-bulungan sa mga bisita kagabi. May nakita raw silang kakaiba. Someone said you were not yourself. Bahagyang tumigil ito at nagtaas ng kilay. And the girl was seen leading you upstairs. Napakuyom ang kanyang kamuo at napahigpit ng hawak sa armrest. She didn't do anything wrong. Talaga ba? Umikot si Selena sa likod ng mesa, saka tumayo sa tabi niya. Kung ganon, bakit siya umalis? Napabuntong hininga si Oscar at napatingin sa sahig. Hindi mo kailangan makialam. Tahimik na pinanood niya si Selena bago ito umalis ng opisina. Naiwan siyang mag-isa. Muling binalikan ang bawat alaala na pilit niyang pinagsusunod-sunod sa isip. 6 na taong na ang lumipas mula ng lisanin ni Mabel ang mansyon ng mga Guzman. Sa maliit na inuupahan sa tabi ng palengke, doon niya pinalaki ang 3 anak. Ang triplets niyang anak na bunga ng gabing yun. Nanay, gutom na po kami. Sabay-sabay na sigaw ng 3 batang lalaki habang naguunahan sa mesa. Sandali lang. Hingal na sagot ni Mabel
habang pinipigilan ang mantika na tumalsik mula sa kawali. Kapag hindi kayo marunong maghintay, wala kayong kakainin. Nagkatinginan ang tatlo, saka sabay-sabay na umupo. Pero hindi pa rin mapigil ang bunganga. Ako munang kakain, akong panganay eh. Sigaw ni Joel habang nakahalokip-kip pa. Hindi, ako na unang lumabas sa tiyan ni nanay. Kontra naman ni Jiro. Sabay tukod ng dalawang kamay sa mesa. Ako ang pinakamatangkad, ibig sabihin ako ang kuya. Sigaw ni Jonas na tinuro pa ang sarili. Napabuntong hininga si Mabel at pinisilang sentido. Kapag mag-aaway pa kayo, walang kakain ng hotdog na niluto ko. Tahimik ang tatlo bigla at sabay ring napayuko. Pero makalipas ang ilang segundo, sabay-sabay na rin silang humingi ng tawad. Napangiti si Mabel kahit pagod. Inilapag niya ang plato ng pritong hotdog at itlog sa mesa. O ayan, kain na kayo. Pero huwag kalimutang magdasal ha. Agad na nagdasal ang tatlo. Pero habang nagdadasal ay nagkakagulo pa rin ang mga ito. Huwag mong kurutin ang paa ko, Jiro. Reklamo ni Joel. Kasi naago mong plato ko. Balik ni Jiro. Wala pang plato sa harap mo, Jiro. Huwag kang magsinungaling. Dagdag ni Jonas. Hindi ba? Ang sinabi ko, huwag kayong mag-away. Gusto niyo bang ipakain ko na lang sa kapitbahay ang pagkain niyo? Natahimik bigla ang tatlo at nagpatuloy sa pagkain. Kumatok bigla si Aling Bebang na kapitbahay nila. Mabel, andyan ka ba? May kailangan ka bang tulong? Narinig ko na naman ang triplets mo eh. Parang may fiesta sa loob. Pasensya na po, Aling Bebang. Nahihiyang sagot niya. Alam niyo na, hindi talaga mapigil ang tatlong yan eh. Ganyan talaga. Pero mababait na bata. Maingay lang. Swerte ka pa rin. Ngumiti si Mabel pero may lungkot na sumilay sa kanyang mga mata. Swerte nga, pero mahirap pa rin. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan ay dumating si Oscar para sa isang business meeting sa munisipyo. Habang naghihintay, nagpasya siyang dumaan sa palengke upang magpahinga saglit. Hindi niya inaasahan ang eksenang sasalubong sa kanya. 3 batang lalaki ang tumatakbo sa gitna ng palengke. Hawak ang tigigisang saging. Hoy, magbayad muna kayo! Sigaw ng tinderang matanda. Huwag kang mag-alala, manang, babalikan namin ang sukli. Tawa ni Jonas habang patuloy na tumatakbo. Hindi mo na kailangan ng sukli kasi hindi ka nagbayad. Sigaw ulit ng tindera. Napahinto si Oscar at hindi maiwasang mapatingin. Ang 3 bata ay magkamuka. Parehong maputi, pare-parehong matangos ang ilong, at pare-parehong may matalim na mata pero pamilyar ito sa kanya. Napatulala siya. What the hell? Mabilis niyang sinundan ng isa na si Joel, na muntik nang madapa pero agad na nakatayo. Watch where you're going, kid. Malamig niyang sabi. Sorry po, tito. Masiglang sagot ng bata. Bumalik ang 2 batang hingal na hingal at sabay ring hinawakan ang kamay ni Joel. Takbo na, baka mahuli pa tayo ni nanay. Sigaw ni Jiro. Nanay? Ulit ni Oscar. Sinong nanay niyo? Nagkatinginan ang 3 at sabay ring sumagot. Secret! Tumakbo palayo ang 3 habang nagtatawanan. Naiwan si Oscar na napako ang tingin sa 3 bata. Nanay, si Jonas nawawala! Hingal na sigaw ni Jiro habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng palda ni Mabel. Agad na natigilan si Mabel. Ano? Paano nangyari yon? Mabilis niyang tanong. Kanina pa po siyang tumatakbo sa may gulayan eh, tapos biglang nawala. Singit ni Joel at halos maiyak na. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Mabel. Iniwan niya ang pinamili at mabilis na naghanap. Tinahak niya ang masisikip na eskanita ng pamilyan. Tumitindi ang kaba niya sa dibdib. Diyos ko, sana ligtas lang ang anak ko. Bulong niya habang pinapahid ang pawis sa noo. At sa mismong pagliko niya sa kanto, ay nakita niya ang isang pamilyar na figura. Nakasakay si Oscar sa itim na SUV habang buhat nito si Jonas na tila nagtataka. Nanay! Sigaw ng bata nang makita siya. Si Tito nagligtas sa akin. Parang tumigil ang paligid ng magkatinginan ang 2.
Nang makita ni Oscar si Mabel, ay hindi na ito nag-atubili pa. Mabilis na bumaba ang lalaki ng sasakyan at diretsyong lumapit sa kanya. Mabel, Puno ng emosyon ang tinig na tawag nito. Binaba nito ang bata at saka walang pakailam na niyakap si Mabel sa harap ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Mabel nang yakapin siya ng dating amo. Sir Oscar! Mabilis niyang itinulak ang lalaki. Maraming tao dito. Nagbulungan ng mga tindera at mga tsismosang nakapaligid nang makita ang eksena. pasensya na. Nadala lang ako ng damdamin ko. Wika nito. Sir, ano pinagsasabi niyo? Ngumiti ng tipid si Oscar, kahit halatang naguguluhan din. Matagal na kitang hinahanap, Mabel. At ngayon nakita kita. Hindi ko kaya magpanggap na wala akong nararamdaman para sa'yo. Umiwas siya ng tingin habang hawak sa kamay si Jonas. Huwag niyo pong sabihin yan dito. Marami nakakarinig. At hindi nga nagtagal ay nagumpuka na ang mga osisero sa paligid. Ay, siya ba yung kasambahay dati sa mansyon ng Guzman? Bulong ng isang ale. Oo, siya nga. Tingnan mo, 3 agad ang anak. Kung ganyan naman ako ganda, magpapabuhay na lang ako ng mayaman. Mas lalong namula ang mukha ni Mabel. Ramdam niya ang panghusga ng mga mata sa kanya na parang mga sibat na bumabaon sa balat. Sir Oscar, kung gusto niyo akong kausapin, gawin natin sa tamang lugar. Hindi dito. Ngunit hindi siya tinantana ng titig ng binata. Mabel, sagutin mo lang ako. Sila ba mga anak mo? May posibilidad ba na may kinalaman ako sa kanila? Itinuro niya ang 3 bata na ngayon ay magkahawak kamay at nagtataka kung bakit nagkakagulo. Nanlamig si Mabel. Hindi niya alam ang isasagot. Kung aamin siya ngayon, baka mas lalo siyang maipit sa tsismis. Kung itatanggi naman, para bang pagtataksilan niya ang sariling dugo ng kanyang mga anak. Sir, mahina niyang sabi. Hindi itong tamang oras. Please. A simple yes or no, Mabel. Mariing putol ni Oscar. Ngunit ramdam din ang panginginig sa kanyang tinig. Napatitig si Mabel sa lalaki. Hindi niya magawang magsalita. Napakagat siya ng labi at napatingin sa lupa. At sa kawalan ng sagot, ay mas lalo lamang lumakas na ang bulungan sa paligid. Napapikit si Mabel at halos maluha na siya sa hiya at galit. Sir Oscar, mariin niyang sambit. Kung may kailangan kayong itanong, wag dito. Mag-usap tayo ng pribado. Ayoko maging palabas sa harap ng mga tao. Napahinto si Oscar sa katumango. O sige. Mabilis na hinawakan ni Mabel ang kamay ng 3 bata. Halina kayo mga anak. Uuwi na tayo. Nanay, sino po ba si Tito? Inosenteng tanong ni Joel. Kaibigan lang. Mabilis na sagot ni Mabel. Kaibigan lang na matagal nang hindi nakikita. Mabilis na kumalat ang chismis matapos ang pagkikita nila ni Oscar sa palengke. Sa mga sumunod na araw, hindi na matahimik si Mabel dahil laging may bulungan tuwing dadaan siya kasama ang kanyang mga anak. Lalo na't may ilang babaeng tatrabaho sa bar na malapit sa kanilang inuupahan. Yan na yung sinasabi ko sa inyo. Marahas ang bulong ng isa habang nakapamewang. Aba, nakaminyot pala agad ng mayaman. Hindi lang yon. Dagdag pa ng isa habang humahagikik. Kung saan-saan tumatambay, malay mo, baka dati rin katulad natin. Ginawang sekretong babae. Tapos ngayon, nagpapakabanal-banalan. Narinig lahat ni Mabel ang mga salitang iyon habang nakapila sa tindahan ng bigas. Ramdam niya ang pag-init ng dugo sa kanyang pisngi. Inalis niya ang kamay sa laylayan ng palda at humarap sa mga ito. Hindi ako kailanman nagbenta ng katawan para mabuhay ang mga anak ko. Pinili ko magbanat ng buto kahit mahirap. Kaya wag niyo akong idamay sa gawain ninyo. Napangisi ang isa sa mga babae at lumapit pa. Aba, lumalaban. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit iba-ibang lalaki na nagpapakita sa'yo? 3 yung anak mo. Sigurado ka bang marangal yung trabaho mo? Pinilit ni Mabel na huminga ng malalim. Hindi niyo kailangan maniwala. At alam ko kung paano ko pinalaki ang mga anak ko ng marangal. Kaya pwede ba?
Mag-focus na lang kayo sa mga buhay nyo. Nagkatinginan ang tatlong babae at nagsimulang sumigaw. Marangal daw. Sabay tawa ng malakas. Lahat ng customer namin dati, lumalapit din sa kanya. Swerte lang at maganda siya kaya pinili ng mayaman. Katulad mo lang pala kami. Madumi at dinadamay mo pa mga anak mo. Hindi na nakapagtimpi si Mabel. Mabilis siyang lumapit at tinulak ang babaeng nangaasar. Agad na gumanti ang babae at hinila ang buhok niya. Nagkabunuan sila sa harap ng mga tindera. Nagsigawan ang mga tao at nagtawanan ng ilan, pero walang sumubok na umawat. Ramdam ni Mabel ang hapdi ng kuko sa braso at ang bigat ng pagkakahila sa kanyang buhok. Huwag mong ipagmalaki na mas maganda ka. Sigaw ng babae habang pilit siyang hinihila pababa. Lahat tayo pareho lang. Bayaran! Hindi ako katulad nyo. Sigaw pabalik ni Mabel. Hindi ko binenta ang sarili ko kahit kailan. Kasunod nito ay isang malakas na sampal ang ibinigay niya. Napaatras ang babae at muntik nang madapa. Bago pa man makabawi ay biglang sumaklolo si James, ang binatang anak ng kilalang negosyante sa kanilang baryo. Oy, tama na yan! Mariin itong sigaw at pumagit na. Malaki ang katawan ni James at malakas ang tinig. Kaya agad natahimik ang ilan. Hinawakan nito ang braso ni Mabel at dahang-dahang iniangat mula sa pagkakayuko. Mabel, tama na. Nasaktan ka na. James, hindi ko na kaya. Dinadamay nila mga anak ko. Humarap si James sa mga babae. Tigilan niyo nga si Mabel. Hindi siya tulad ng iniisip niyo. Umismid ang isa sa mga babae. At ikaw, bakit ba pinapaboran mo siya? Dahil may gusto ka rin sa kanya? Pare-pareho lang kayo mga lalaki. Kapag magandang babae, agad yung ipagtatanggol. Kung may gusto ko, anong problema ron? At least, alam kong malinis ang pinagmulan niya. Hindi tulad ng mga ginagawa niyo. Mas lalong nag-ingay ang mga babae. Aba, ipinagtatanggol pa? Naku, Mabel, swerte mo nga't mayaman niya na pupumilit sa'yo. Pero tandaan mo, hindi ka naman niya pakakasalan. Gagamitin ka lang niyang parausan. Namula si Mabel sa kahihiyan at galit. Ngunit bago pa siya makasagot, ay si James na mismo ang lumapit. Kung hindi kayo titigil, ako mismo ang papalaya sa inyo rito. Baka nakakalimutan niyo kung sinong may-ari ng lupa ninyo. Natigilan ang tatlo. Mabilis silang umalis habang nagbubulungan. Naiwan si Mabel na nanginginig pa rin habang hawak ni James ang kanyang braso. Mabel, mahinahon ang tinig ni James na sambit. Bumuhayang lamunin ka ng mga salita nila. Alam ng mga anak mo kung gaano ka kasipag at kabuti. Mas mahalaga yun kaysa sa chismis. Salamat. Pero, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Paulit-ulit nila akong binabato ng ganun. Hanggat andito ako. Matatag na sagot ni James. Hindi kita hayaang saktan ka nila. Sa isang gabi, matapos ang gulo sa palengke, dumiretso si Oscar sa bar kung saan nagtatrabaho ang tatlong babaeng ng api kay Mabel. Kilala niya ang may-ari, kaya hindi siya nagdalawang isip pumasok. Nalaman niya kasi ang nangyari kahit wala siya roon. Paglapit pa lang niya, agad siyang nilapitan ng mga babae. Hi, Oscar! Malambing na bungad ng isa. Kung gusto mo, baka pwede naman kitang... Hindi na natapos ang sasabihin nito dahil sa mabilis na lumamig ang mga mata ni Oscar. Stop. Don't even try. Nagkatinginan ang tatlo at nagtawanan, pero halatang pilit. Bakit naman, sir? Sayang naman ang ganda namin kung hindi rin namin iaalok sa'yo. Alam naming matagal ka nang walang girlfriend. Shut up. Putol niya. Alam niyo ba kung sinong babaeng inaway niyo? Mula ngayon, hindi na kayo tatanggapin dito. Kausap ko na may-ari. Effective ngayong gabi. Wala na kayong trabaho. Kung hindi kayo titigil sa pambabastos sa kanya, ako mismo magsisiguro na wala nang kukuha sa inyo kahit saan. Namutla ang tatlo. Ano? Sir, hindi niyo po pwedeng gawin yun. Watch me. Mariing sagot ni Oscar. At isa pa, huwag niyo na ring subukang lumapit sa akin.
Hindi ako interesado sa mga babaeng binibenta ang sarili kapalit ng kaunting pera. Tandaan niyo to. Kung maririnig ko pang sinisiraan niyo si Mabel, baka hindi lang trabaho ang mawala sa inyo. Samantala, sa bahay ni Mabel ay nag-aayos si James ng pinto na matagal nang sira. Nakaupo naman si Mabel at pinagmamasdan ang 3 anak na naglalaro. Joel, wag mo kainin yan! Siyon niya nang makita ang anak na pilit isinusubo ang laruan. Hindi naman ako gutom, nanay. Gusto ko lang malaman kung anong lasa. Sagot ng bata. Masarap yan, lasang plastic. Singit ni Jiro at sabay nagtawanan silang 3. Nanay, tingnan mo. Sigaw naman ni Jonas at pinatong ang kawali sa ulo. Ako si Iron Man. Mabilis na lumapit si Mabel at inagaw yon. Jonas, gusto mo bang masaktan? Pag nasaktan ka, wala na tayong pambayad sa ospital. Nagtakbuhan ang 3. Nagtatawanan at nag-uunahan. Nanay, akong pinakamabilis. Sigaw ni Joel. Hindi, ako. Kontra ni Jiro. Lahat kayo mabagal. Akong pinakamabilis. Sabat ni Jonas. Sabay dulas at puntik ng bumagsak. Mabuti na lang at nasalo ito agad ni James. Oh, easy kids. Baka mabalian kayo ng buto. Salamat, Tito James. Sabay-sabay nilang sigaw. Napatingin si James kay Mabel at ngumiti. Pagkatapos ay bumuntong hininga at naglakas loob. Mabel, matagal ko na sanang gustong sabihin to. Napakurap si Mabel. Ano yon? Gusto kita. Alam kong mas bata ako ng ilang taon. Pero seryoso ako sa'yo. Kung papayag ka, handa ako maging ama ng mga bata. Napatitig si Mabel sa binata. Bakas ang gulat at pag-aalinlangan sa kanyang muka. James, mabait ka. At hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang pasasalamat ko sa lahat ng tulong mo. Pero hindi ko kayang suklian yun ng pagmamahal. Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng puntahan. At ayokong ako ang maging dahilan para maputol ang mga pangarap mo. Alam ko na rin posible ang sagot mo. Pero gusto kong marinig mula sa'yo. Kahit masakit, tanggap ko. Basta tandaan mo, kahit hindi mo ako mahalin, nandito pa rin ako. Salamat, James. Pero sana, huwag ka masyadong mag-aksaya ng panahon sa akin, ha? Ang mga anak ko lang ang iniisip ko. Sa tabi nila ay biglang sumigaw si Jonas. Nanay, si Tito James ba magiging tatay namin? Halos malaglag ang hawak na baso ni Mabel. Hoy, ano pinagsasabi mo? Ay, gusto ko ng tatay na bibili ng ice cream. Singit ni Jiro. Oo nga, dagdag ni Joel. Tito James, ikaw na lang. Namula si James at napakamot ng batok. Pag may pera na ako, bibilhan ko kayo. Sabay-sabay na tumingin ang 3 at sumigaw. Yay! Nakahawak si Mabel sa bag habang nakaupo sa may waiting area malapit sa gate ng eskwelahan. Ilang saglit pa ay dumating si Oscar. Tahimik itong naupo sa tabi niya. Salamat at pumayag ka makipagkita. Mahinang bungad ng lalaki. Tumango si Mabel. Gusto ko rin naman kayo makausap, sir. Oscar na lang. Sabat nito agad. Hindi mo na kailangan tawagin ako, sir. Sanay na kasi ako eh. Pero sige, Oscar. Sandaling natahimik sila. Kinuha ni Oscar ang pagkakataon para magsalita. Mabel, gusto kong itanong. Yung dahilan ba ng pag-alos mo noon? Dahil ba sa nangyari sa atin? Bumigat ang dibdib ni Mabel. Napapikit siya at mabilis na pinahid ang luhang bumagsak sa pisngi. Oo. Nanginginig ang boses niya. Dahil doon, hindi ko akalaing mangyayari yun. Hindi ko naman pinlano eh. Kaya ko sanang pigilin, Oscar. Pero nadala ko dahil... Dahil? Malumanay ang boses nitong tanong. Dahil may gusto ko sa'yo noon. Gulat ang nakapaskil sa mukha ng lalaki, pero hindi naman ito nagalit. Hindi ako galit sa'yo, Mabel. Wala akong karapatang magalit. Ako may mali. May nainom ako sa gabing yun. At alam ko na dapat pinigilan ko sarili ko. Pero kahit ganun, hindi ko may tatanggi na gusto rin kita noon pa. Hindi lang ako marunong umamin.
Napayoko si Mabel nang marinig ito. Akala ko kamumuhian mo ako dahil sa nangyari. Kaya ako umalis. Hindi kita kayang kamuhian. Sa totoo lang, simula nang nawala ka, umaasa pa rin ako na babalik ka. May bahagyang ngiti sa labi ni Mabel. Pero hindi pa rin niya mapigilang umiyak. Oscar, yung triplets, sila ang bunga ng gabing yun. Natigilan si Oscar. Halos hindi ito makapagsalita. Sila, mga anak ko. Bulong nito. Tumango si Mabel bilang sagot. Hindi na mapigilan ni Oscar ang sarili at niyakap siya ng mahigpit. Nagulat man ay umakap siya sa lalaki pabalik. Paglabas ng mga bata mula sa school, sumugod agad ang triplets. Nanay! Sabay na sigaw ng tatlo. Napatingin sila kay Oscar. Si Jonas agad ang nagtanong. Sino po siya? Teacher ba? Aba, hindi ako teacher. Pigil ng ngiti na sagot ni Oscar. Ako, ang tatay nyo. Sabay-sabay na nanlaki ang mata ng triplets. Sumagot agad si Joel. Ha? Hindi pwede. Mas gwapo ka kaysa sa amin. Oo nga. Dagdag ni Jiro. Kung ikaw ang tatay namin, bakit hindi kami kasing gwapo mo? Napailing si Oscar sa dahilan ng mga ito. Ano? Hindi ba kayo gwapo? Tingnan nyo nga sarili nyo, oh. Kamukha nyo ako. Sabay-sabay na humarap ang tatlo kay Mabel. Nanay, nagsisinungaling ba siya? Napahagikik si Mabel. Hindi siya nagsisinungaling. Tatay niyo talaga siya. Hindi nga. Kontra ni Jonas. Kung siya talagang tatay namin, di dapat mayaman din kami. Bakit hotdog lang lagi ulam namin? Natawa si Oscar. Gusto nyo ba ng chicken, burger at ice cream? Sabay-sabay na sumigaw ang tatlo. Gusto! Makalipas ang ilang minuto, nasa fast food na silang lahat. Halos mapuno ang tray ng pagkain. Wow! Sigaw ni Joel. 2 burger para sa akin. Akin tong spaghetti, fries at sundae. Dagdag ni Jiro. Nanay, ang dami. Manghang sabi ni Jonas. Parang fiesta. Tahimik lang si Oscar at pinagmamasdan ang tatlo. Nang mapansin nilang hindi siya kumakain, biglang nagsalita si Joel. Tatay, gusto mo ng fries? Sabay abot ng isa. Napatitig si Oscar sa kabahagyang napangiti. Salamat. Pero wait lang, sabi ni Jiro. Sigurado ka bang tatay ka namin? Sigurado. Bakit wala kang birthmark na hugis star? Tanong ni Jonas, sabay pakita ng marka sa braso. Meron kaming 3. Proof yan na magkakapatid kami. Napakunot ang noo ni Oscar. Hindi ko kailangan ng birthmark. Ako ang tatay nyo. Period. Sige nga, kaya mo bang kumain ng 3 burger sunod-sunod? Kasi kami kaya namin. Ani Joel. Tumawa si Mabel. Ay nako, wag niyo siyang pahihirapan. Mahigpit na hawak ni Oscar ang kamay ni Mabel habang magkasama silang naglalakad palabas ng mall. Nasa unahan ng triplets na parang mga batang unang beses nakakita ng mundo. Tatay, ang ganda ng bagong bag ko. Sigaw ni Joel. Mas maganda sa akin, may superhero design. Dagdag naman ni Jiro. Hindi, akin ang pinaka-cool kasi glow in the dark. Sabay tawa ni Jonas. Napailing na lang si Mabel. Oscar, sobra-sobra na to. Hindi mo naman kailangan bilhan sila agad ng kung ano-ano. Gusto ko matanggap nila ang nararapat sa kanila. At saka masaya ako kapag nakikita ko silang nakangiti. Namula ang pisngi ni Mabel. Hindi mo na kailangang... Pinutol siya ni Oscar. I insist. At ikaw, may regalo rin ako. Inabot nito ang isang kahon ng simpleng bracelet. Nanlaki ang mata ni Mabel. Oscar, sobra na to. Tama lang yan. Ibinigay mo na sa akin ang pinakamagandang regalo, Mabel. Itinuro nito ang triplets na naguunahan sa pagpasok sa toy store. Hindi nakaimik si Mabel. Pinisil na lang niya ang kamay ng lalaki. Habang abala ang tatlo sa pagpili ng laruan, dumating si James. May dala itong groceries at agad na napatigil nang makita silang magkakasama. Mabel! Tawag nito at bahagyang nagulat.
Di mo sinabi na may kasama ka. Agad itong nilapitan ni Mabel. James, si Oscar ang kasama ko. Ngumiti si James at nakipagkamay. So, ikaw pa lang, father of the triplets. Mariing sagot ni Oscar bago pa man matapos ni James nang magsalita. Napatango si James pero bakas ang lungkot sa mata nito. I see. Well, at least malinaw na. Nice to meet you, Oscar. Pinilit ni Mabel na ngumiti. Malaking naitulong sa amin ni James. Hindi ko alam kung paano ko nalagpasan ng mga taon kung wala siya. Napatingin si Oscar kay James at tumango. I appreciate that. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. At kay Mabel. Anything for them. Sagot ni James pero hindi na nagtagal at nagpaalam. Go ahead. Ingat kayo. Nang palabas na sila ng mall, may pamilyar na tinig na biglang tumawag. Oscar! Napalingon silang lahat. Naroon ang kapatid ng ama ni Oscar na si Selena. At ikaw? Tumigil ang babae nang matitigan si Mabel. Ikaw ang katulong noon sa mansyon. Nanlamig si Mabel at halos hindi makatingin rito. Magandang gabi po. Nanahimik ang triplets at nagtago sila sa likod ni Mabel. Nanay, sino po siya? Bulong ni Jonas. Bago pa makasagot si Mabel, si Oscar na ang sumagot. Si Mabel ang ina ng mga anak ko, Selena. Ano bang gusto mo? Mga anak mo? Mariing tanong nito habang nakapako ang tingin kay Mabel. Don't tell me, Oscar, na balak mong ipasok ang babaeng ito sa pamilya natin. She was nothing but a servant. Anong sasabihin ng lipunan kapag nalaman nilang katulong lang ang naging ina ng mga anak mo? Nanlaki ang mata ni Oscar. Tumahimik ka nga, Selena. Wala kang karapatan na magsabi ng ganyan sa kanila. Pero bago pa ito makapagsalita ulit, ay nagsalita na si Mabel. Kung hindi niyo alam, hindi ako humingi ng kahit na ano kay Oscar ng halos 6 na taon. At isa pa, tinulak niyo akong umalis noon. Ako? Kung hindi ka nang ialam, hindi sana kami napunta rito. Ikaw ang dahilan kung bakit nainom ni Oscar ang gamot na yun. Narinig ko mismo sa'yo noon bago ko umalis ng mansyon. Napatigil ang babae at sandaling nagulat. Pero mabilis din itong ngumisi. Lies! Ginagawa mo lang to para linisin ang pangalan mo. Para palabasin na biktima ka. Umigting ang panga ni Oscar. Mabel, are you sure about this? Huminga ng malalim si Mabel. Hindi ko alam kung anong buong plano mo. Pero narinig kita. Napahalakhak ito. Pagkatapos ng 6 na taon, lalabas ka na lang at isisisi sa akin? Kahit saan, hindi ka paniniwalaan. You're still the clumsy maid. Mariing tumingin si Oscar sa babae. Enough. Kung nagsisinungaling siya, madaling malaman. I'll have this investigated. Kinabahan ng babae pero pilit na tumawa. Investigate all you want. Wala kayong makikitang ebidensya. Napatingin si Oscar sa mga anak na nakikinig lang. Yumuko ito at marahang kinausap ang triplets. Sa loob muna kayo Ako nang bahala rito. Dinala sila ng isang staff ng mall sa loob habang naiwan sina Oscar, Mabel at Selena. Kung totoo ang sinasabi mo, mariing sambit ni Oscar. This changes everything. Alam ko may naglagay ng gamot sa ala ko. Pero hindi ko alam kung bakit. At kung ikaw nga yun, kailangan na managot ka. Sumimangot ang babae. Oscar, huwag mong kalimutan kung sino nag-alaga sa'yo ng ama mo. Kung wala ako, hindi kayo umabot sa ganitong buhay. Hindi kita tinatakot. Sagot ni Oscar. Pero kung totoo yung ginawa mo, hindi ako titigil hanggat mapanagot ka. From now on, dagdag ni Oscar, stay away from Mabel and my children. If I found out that you had something to do with what happened years ago, I'll make sure you regret it. Pagkaraan ng ilang linggo, nagdesisyon si Oscar na dalhin sina Mabel at ang triplets sa mansyon. Matagal nang hinihiling ng kanyang ama na makita ang mga apo. Lalo na ngayong humihina na ang katawan nito. Pagpasok nila, sinalubong agad sila ng matandang Guzman na nakaupo sa malaking silya. Payat na ito at maputla. Ngunit nang makita ang 3 bata,
Kumislap ang mga mata nito. Mga apo ko. Masayang sambit ng matanda. Lumapit kayo. Agad na sumugod ang triplets. Lolo! Sabay-sabay nilang sigaw. Niyakap nila ang matanda na halos maluwa sa tuwa. Napatingin si Oscar kay Mabel. Kailangan kong malaman kung bakit hindi gumagaling si Papa. May kutob ako. Nagsimula rin ito noong nakuha kong kumpanya. Napansin ni Mabel na may kasambahay na pumasok, dala ang baso ng tubig at gamot. Sinundan niya ito ng tingin. Paglapit nito sa matanda, ay nakita niyang inabot ng kasambahay ang baso. Ngunit bago pa inumin, tinapik ito ni Mabel. Sandali lang, ano po itong gamot? Tanong niya. Napatigil ang kasambahay at bahagyang kinabahan. Vitamins po, ma'am. Utos ni madam. Napakunot ang noo ni Mabel. Sinong madam? Si Madam Selina po. Sagot ng kasambahay. Mabilis na nilapitan ni Oscar ang eksena. Give it to me. Kinuha nito ang baso at bote ng gamot. Who told you to give this to my father? Si madam po. Araw-araw po naming pinapainom. Tumingin ito kay Mabel. Ito na nga bang hinala ko? Ngunit biglang dumating si Selina. What's going on here? Anong pinapainom mo kay Papa? Mariing tanong ni Oscar. Ngumisi ang babae. Vitamins? Ano pa ba? Concerned lang ako sa kalusugan niya. Don't lie to me. Balik ni Oscar. Mabel saw everything. You told the maid to give this. At hindi naman to nireseta ng doktor. Umirap ang babae. Kung hindi vitamins, ano pa sa tingin mo? Poison? Nakakatawa ka, Oscar. Masyado nang matagal ang sakit ni Papa. Hindi siya gumagaling. At ngayon, nalaman kong ikaw pala nagdidikta ng iniinom niya. Do you expect me to believe this is nothing? Nag-angat ang kilay nito at ngumiti ng mapait. Kung ayaw mong maniwala, fine, ipatest mo. Napatingin si Oscar sa kasambahay. Ikaw, anong pangalan mo? Nanlaki ang mga mata ng maid. Wala po, sir. Utos lang po ni madam, hindi ko po alam ang laman. Kasabwat ka. Singhal ni Oscar. Nagulat ang kasambahay. Hindi po, sir. Hindi ko po alam. Nang pinutol ni Selena ang usapan. If anything's wrong, siyang may kasalanan, hindi ako. Nag-igting ang panga ni Oscar. Ipapaimbestiga ko to. Kinabukasan ay ipinadala ang bote sa laboratorio. Lumabas ang resulta matapos ang ilang araw at ordinaryong vitamins lamang ito. Vitamins? Gulat na sambit ni Oscar habang hawak ang papel. Impossible. I was so sure. Siguro gusto mo lang may sisihin. Malamig na sabi ni Selena. At gaya ng dati, ako na naman. Natahimik si Oscar at tumingin kay Selena. Kahit na vitamins lang yan, hindi ako titigil sa pagbabantay sa'yo. Kapag nalaman ko may tinatago ka, kahit gaano kaliit, hindi ko yun palalampasin. Nagpanggap na kalmado ang babae. Gawin mong gusto mo, Oscar. At habang wala kang ebidensya, hindi ako aalis dito. Oscar, mahinang wika ni Mabel. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung may ginawa talaga siya, lalabas din ang totoo. Napabuntong hininga siya at napahawak sa sentido. I need to know, Mabel. I need to protect my father. Pero mas lalong kailangan kong protektahan kayo. Hindi ko hahayaan madamay ka ulit. Nakahiga ang matandang Guzman sa kama. Payat na ito at mahina. Tinawag nito si Mabel habang sina Oscar at ang mga bata sa labas. Mabel, Mahinang wika ng matanda. halika rito. Gusto kitang makausap ng masaralinan. Lumapit si Mabel at naupo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay nito. Alam mo ba, patagal ko nang napapansin na may gusto si Oscar sa'yo noon pa man. Hindi lang niya kayang sabihin. You're the only one who made him soft. I can see it even now. Namula si Mabel at napayuko. Baka hindi niya magustuhan na malaman niyo. Ngumiti ang matanda. He is my only son, and I want him to be happy. Kung ikaw ang makapagbibigay na yun, then stay by his side. Please, don't leave him again.
Napaluha si Mabel sabay tango. I promise po, hindi po ako aalis. Nakangiti ang matanda ngunit dumating ang nurse na may dalang injection. Sir, oras na po para sa gamot. Tumayo si Mabel. Maghuhugas lang po ako ng kamay. At saka siya lumabas ng kwarto at dumiretso sa banyo sa kabilang pinto. Habang naroon siya, biglang bumukas ang pinto ng CR. Napakurap si Mabel nang makitang pumasok si Selena. Finally. Malamig na bulong ng babae. This injection will do the job. Once it's gone, I'll have what's mine. Nanlaki ang mga mata ni Mabel. Halos hindi siya makahinga habang pinupuno ng babae ang hiringgilya mula sa vial. Sayang at hindi ko nakuha ang kumpanya. Pero at least, the money will be mine. At Oscar, he'll regret ever crossing me. Kagaya ng ginawa kong plano. Kung hindi lang umalis ang babaeng yun, sana noon pa nawala sa kanyang kumpanya. Bahagyang nanginig ang kamay ni Mabel at puntik mabitawan ang hawak na cellphone. Mabilis siyang nakaisip ng paraan. Dinukot niya ang cellphone, pinindot ang record button, at maingat na itinago sa palad. Habang patuloy ang pagsasalita ni Selena, malinaw at nanaitala ang lahat ng sinabi nito. Time to end this old man's suffering. Bulong nito bago lumabas dala ang injection. Napatakip ng kamay sa bibig si Mabel. Saka mabilis na pinunasan ng pawis sa noo. Lumabas siya ng banyo at agad hinanap si Oscar. Nakita niya ito sa hallway. Kausap ang isa sa tauhan. Oscar, madiin niyang tawag. Kailangan nating mag-usap. Agad niya itong dinala sa isang sulok. What's wrong? You look so pale. Pinakita niya ang cellphone. May na-record ako. Pakinggan mo. Pinlay niya ang audio at doon narinig ni Oscar ang malinaw na tinig ng tiyahin. Halos manginig ang panga ni Oscar. Napatitig ito kay Mabel. You're brave. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko malalaman. Where is she now? Pagpasok nila sa kwarto, ay nakatayo ang babae sa tabi ng kama. Hawak ang hiringgilya at nakangiti pa sa matanda. Just relax. This won't hurt much. Selena! Sigaw ni Oscar. Nabigla ang babae at halos mabitawan ng injection. Oscar, anong ginagawa mo dito? Mabilis na kinuha ni Oscar ang hiringgilya at itinapon sa mesa. Hindi mo siya mahahawakan ulit. Nagkunwari itong nagulat. What are you talking about? Vitamins lang yan. Don't lie to me. Mariing wika ni Oscar. I heard everything. We both did. Inabot niya ang cellphone at pinatunog ulit ang recording. Nanlaki ang mata ng babae, pero agad din itong sumimangot. That's fake! Itinuro niya si Mabel. She wants to turn you against me. Ano? Singhal ni Mabel. Ikaw mismo ang narinig namin. Aminado ka pa nga na ikaw ang may pakana kung bakit may nainom si Oscar noon. Huwag ka maniwala sa kanya. Halos pasigaw na ang tiyahin. Oscar, she's a liar. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo. Noon pa lang nanging alam ka na sa buhay namin. Dumating ang mga gwardya sa utos ni Oscar. Take her away. Don't let her leave the property. Call the police. Nagpupumiglas ang babae. You can't do this to me. You'll regret this, Oscar. You tried to kill my father. You dragged me years ago. You planned to ruin para hindi ako magmano ng kumpanya. But you failed. And now you'll pay for everything. Agad lumapit si Oscar sa kanyang ama at kinuha ang kamay nito. Papa, tapos na. Wala na siyang magagawa. Napaluha ang matanda. Hindi ko akalain na magagawa ni Selena ito. Siya lang ang kapatid ko. Pero dahil sa pera ay naging masama siya. Sana ay matuto siya sa nangyari sa kanya. Opisyal na kinulong si Selena matapos ang formal na investigasyon. Lahat ng recordings at testimonya ay naging sapat para patunayan ang mga kasalanan nito. Maaliwalas na ang mukha ng ama ni Oscar habang nakaupo ito sa veranda ng mansyon. Malakas na ulit ang tinig nito at kayang magkwento sa mga apo. Mas naging magaan ang atmosphere sa loob ng bahay mula nang mawala ang babae. Nag-uusap sa kusina sina Mabel at Aling Puring
habang nag-aayos ng hapagkainan. Mabel, bungad ni Aling Poring. Nakangiti ito habang nakahawak sa pitsyel ng tubig. Kailan ba kayo magpapakasal ni Sir Oscar? Nanlaki ang mata ni Mabel sa narinig. Ha? Kasal agad, Nay? Wala pa nga kaming malinaw na relasyon eh. Napataas ang kilay ng mayordoma. Ano? Ibig sabihin, hindi pa kayo? Aba, kung ako ang tatanungin kailangan mong linawin. Kasi alam kong wala pang sineryoso si Sir Oscar. Pero sa iyo iba. Kita ko kung paano siya tumingin sa'yo. Kung ayaw mong malito ka, kausapin mo na. Napabuntong hininga siya. Hindi ko nga rin alam na Minsan parang alam ko na. Pero minsan naman parang malabo. Takot din ako. Baka hindi niya talaga gustong tumuloy. Hinawakan ni Aling Puring ang kamay ni Mabel. Kung ayaw mo magkamali ulit, tanungin mo siya ng diretsahan. Bago pa mahuli ang lahat. Kinagabihan, nakaupo si Oscar sa sala habang nagbabasa ng ilang dokumento. Nilapitan ito ni Mabel. Oscar? Mahina niyang tawag. Ibinalik nito ang mga papel sa mesa at tumingin sa kanya. Yes, Mabel. You look serious. Something wrong? Umupo siya sa tapat ng lalaki. May tatanungin sana ako. Tungkol sa atin. Natigilan si Oscar sa kadahan-dahang ngumiti. Finally, I was hoping you'd bring that up. Huminga ng malalim si Mabel. Ano ba talaga tayo? Kasi hindi ko alam kung saan ako lulugar. Magkasama tayo. May mga anak tayo. Pero hindi malinaw kung anong meron sa atin. You're right. My fault. Alam kong dapat matagal ko nang sinabi ito. Mabel, I want you. Noon pa man na nagtatrabaho ka sa mansyon, gusto na kita. Ilang taon ba ako naghintay na umasa na bumalik ka? At ngayon na nandito ka, masasayang pa ba ako ng oras? Napatigil si Mabel. Ilang saglit siyang hindi nakapagsalita. Napayuko siya habang mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang blusa. Ayokong umasa, Oscar. Mahina niyang sambit. Ayokong isipin na para lang to sa mga bata. O dahil sanay ka nang nandito ako. Tumayo si Oscar mula sa kinauupuan at marahang lumapit sa kanya. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ikaw ang gusto ko. At ilang taon na akong may nararamdaman para sa'yo. Kahit maliit na chance ay umaasa pa rin ako na magkikita tayo. Wala nang mas mahirap pa kaysa sa mga taong nawala sa atin noon. Pero bumalik ka. Bumalik ka sa akin. At hindi ko nahahayaan na mawala ka ulit. Hinawakan nito ang kamay niya. Let's get married. If you want, we can do it right away. Naluha si Mabel at ngumiti. Ang bilis naman yata, Oscar. Hindi pa nga tayo nakakaranas na magnobyo Napangiti ito habang pinapahid ng hinlalaki ang luha sa kanyang pisngi. Kaya nga magsimula tayo ngayon. Kung gusto mo, liligawan muna kita ng formal. Gusto mo ba ng harana? Gusto mo ng sulat kamay na love letter? Gagawin ko lahat, Mabel. Napahagikik si Mabel. May sabay ng iling. Hindi naman sa sinabi kong gusto ko ng harana. Pero hindi rin masama yun. Then it's settled. Sagot ni Oscar. I'll start courting you properly. Pero pwede na bang dito ka matulog sa kwarto ko? Napasinghal siya. Ay naku, Oscar. Natawa ang lalaki. Joke lang. Pero seryoso, gusto ko munang sabihin to sa mama ko. Gusto ko man lang siyang makausap bago tayo nang magplano ng kasal. Kinabukasan, habang naglalaro ang triplet sa hardin, nagkwentuhan si Mabel at Oscar. Tatay! Sigaw ni Jonas. Pwede bang ikaw na lang lagi magatid sa amin sa school? Of course. Pero wag kayo masyadong magdatakbo sa hallway At baka madapa kayo. Opo! Sabay-sabay nilang sigaw. Pero pagkatapos ay nagtakbuhan pa rin. Napailing na lang si Mabel. Wala talagang pagbabago sa tatlong yan. Nakangiting umakbay si Oscar sa kanya. Okay lang. Bata pa naman sila. Nag-init ang pisngi niya nang maalala ang pinag-uusapan nila kagabi. Oscar, seryoso ka ba talaga sa sinabi mo kagabi? Never been more serious. Sagot nito agad. I want you to be my wife.
Hindi ko na kaya makita na may puwang sa pagitan natin. Kung kailangan mong kausapin ng mama mo, I'll wait. Pero sana, pagkatapos nun, tayo na. Nang gabing iyon, kinausap ulit siya ni Aling Puring sa kusina. O ano na? Malinaw na ba? Ngumiti si Mabel habang namumula ang magkabilang pisngi. Oo, Nay. Inayanan po rin niya ako magpakasal. Ayun po, pumayag ako. Halos mapapalakpak ang mayordoma. Salamat sa Diyos! Ngayon lang ako nakakita ng seryosong Oscar. At ikaw lang ang nakagawa niyan. Siguradong magiging masaya na ang buong pamilya. Napangiti si Mabel at napatingin sa mga anak na natutulog sa sala. Sana nga. Pagdating ni Mabel at Oscar sa bahay ng ina niya, agad silang sinalubong ng dalawang half-siblings ni Mabel na tuwang-tuwa sa muling pagkikita. Ate Mabel! Halos sabay na sigaw ng mga ito habang magkayakap sa kanya. Namiss ka po namin! Napaluha si Mabel sa yakap ng mga kapatid. Ngunit pagharap niya sa ina ay malamig ang tingin nito at agad na umiwas. Wala akong balak makipag-usap sa'yo ngayon. Ma, pakiusap ni Mabel. Gusto ko lang ipaalam na magpapakasal na ako. Ngunit bago pa makasagot ang ina, lumabas mula sa sala ang stepfather niya. Ikaw na naman. Wala ka talagang kahihiyan. Sinaktan mong nanay mo noon. Tapos ngayon babalik ka lang kasi may kailangan ka. Namilog ang mata ng mga kapatid. Tay, wag naman kayong ganyan. Gusto lang naming makita si ate. Ngunit agad na naputol ang tensyon nang makita ng stepfather si Oscar. Napansin agad ito ang formal na pananamit, ang presensya at ang paraan ng pagkilos ni Oscar. At ikaw, sino ka? Ngumiti si Oscar at nakipagkamay. Oscar Guzman, I'm Mabel's fiancé. Biglang nag-iba ang anyo ng lalaki. Fiancé pala ni Mabel. Pasensya na, hindi ko alam. Pasok kayo. Halos nagkaroon ng interes ito nang marinig ang apelyido at makita ang kotse ni Oscar sa labas. Nagkatinginan sina Mabel at ang kanyang mga kapatid. Napailing ang mga ito dahil sa biglang pagbabago ng tono ng ama nila. Kita mo ate, selfish talaga yan. Kapag mayaman at kilala, biglang magiging mabait. Pero kapag tayo lang laging galit. Mahigpit na pinisil ni Mabel ang kamay ng kapatid. Hayaan mo na. Ilang linggo ang lumipas at dumating ang araw ng kasal. Ngunit, hindi pa man natatapos ang reception ay nagkaroon ng maliit na problema. May mga bisitang narinig na nagbubulungan tungkol sa pamilya ni Mabel. Alam mo, ignorante talaga yung pamilya ng bride. Kita mo yung mga kilos nila? Bulong ng isa. Di marunong umarte sa sosyal na kasal. Nakakahiya. Sagot ng isa pa. Narinig iyon ng stepfather ni Mabel at agad itong nag-eskandalo. Sinong may sabi doon? Aba, kami ang pamilya ng bride. Wala kayong karapatang maliitin kami. Biglang natahimik ang lahat. Lahat ng paningin ay napatingin sa lalaki. Nataranta ang ina ni Mabel at napayoko. Samantalang ang mga kapatid niya ay nahihiya na. Tumayo si Mabel at nilapitan ang mga ito. Tay, please, wag po dito. Kasal ko ngayon at ayoko masira ang araw na to. Ngunit hindi pa rin huminto ang lalaki. Bakit nila kami nilalait? Ganito ba kamapto pobre ang ibang mayayaman? Humarap siya sa mga bisita at ngumiti. Bagamat halata ang pamumula ng pisngi dahil nahihiya rin siya. Kung may nakapagsabi man ng hindi maganda tungkol sa pamilya ko, I hope you understand po na hindi kami perpekto. Pero pamilya ko po sila. Sana, rumespeto kayo. Dahil nandito kayo sa kasal ko. Kung may bala kayong pag-usapan ng buhay namin, mas mabuting umalis na lang kayo. Napatingin ang lahat kay Oscar. Tumayo ito at marahang niyakap ang balikat ni Mabel. Hindi kayo inimbitahan dito para i-chismis ang lahat ng nakikita ninyo. I hope you understand what I mean. Natahimik ang bulwagan matapos magsalita ni Mabel at Oscar. Ramdam pa rin ang bigat ng eksenang nangyari. Ngunit, biglang tumayo si Joel at dala ang mikropono na iniwan ng MC. Teka lang po! Malakas at walang preno nitong sigaw. May sasabihin ako!
Nagulat ang lahat, pati si Mabel. Joel, ano na naman yan? Bulong niya, pero hindi na siya pinansin ng anak. Huwag po kayo mag-away. Seryosong wika ni Joel na parang maliit na politiko. Kasi gutom na kami. Kung gusto nyo magtalo, pagkatapos na lang po kumain. Nagtawanan ang mga bisita. At saka, sabat ni Jiro na mabilis ding tumayo. Huwag niyo pong maliitin ang pamilya namin. Kasi kung ignorante kami, ibig sabihin simple kami. Mas masarap makisama sa simpleng tao kaysa sa mayayabang. Correct! Sigaw ni Jonah sabay taas ng kamay. At saka excuse me po, kahit iniregnorante daw kami, marunong naman kami mag-TikTok. Gusto niyo ba makita? Sabay sayaw ng katawa-tawa sa gitna. Humagalpak ng tawa ang mga bisita. Lalo na nang sumabay na sina Joel at Jiro. Nag-acting pa na parang nagra-rap battle. Yo, yo, yo! Today is the kasal day! Sigaw ni Jiro. Tatay Oscar, Nanay Mabel, happy wedding hooray! Baling ni Joel. Pero ang pinaka-importante, huwag kayong mag-away. Dahil kami ang bida, the triplets are here to stay. Sabay nilang hirit. Nagpalakpakan ang lahat. Kabilang na ang mga ninong at ninang na halos matumba sa kakatawa. Napapailing na lang si Oscar habang natatawa. This kid's unbelievable. Napayakap si Mabel sa mga anak. Sige na, tama na. Makaisipin ng mga tao komedyante kayo. Pero lalo lang natawa ang mga bata. Nanay, wika ni Jonas. At least hindi na sila galit. Tama po, dagdag ni Joel. Kung hindi kami nag-joke, boring ng kasal ninyo. Pwede na kaming kunin sa comedy bar. Sigaw ni Jiro. Ikinatawa ng buong bulwagan. Tahimik ang mansyon ng araw na iyon. Abala ang mga kasambahay sa kusina, habang si Mabel ay nakaupo sa sala. Nakahalukip-kip at seryosong nakatingin sa orasan. Nanay? Mahinang tawag ni Joel nang makalapit. Okay ka lang po ba? Ang sungit ng mukha niyo ngayon. Shh! Bulong ni Jonas. Baka pagalitan tayo, para siyang dragon ngayon eh. Natawa si Jiro. Dragon na may wings pa. Agad silang nagtakbuhan nang sulyapan sila ni Mabel. Maya-maya'y dumating si Oscar galing opisina. Bit-bit ang ilang papel. Good evening. Bati niya. Walang sumagot. Umupo siya sa tabi ni Mabel at sinubukang yakapin ito. Bakit parang may bagyo rito? Umusog si Mabel palayo. Huwag mo kong hawakan. Nagulat si Oscar sa reaksyon ng asawa. What did I do this time? Wala. Tanungin mo na lang ang kasambahay kung ano. Napakunot ang noo niya at mas lalong naguluhan. Mabel, please. I really don't know. Mabilis siyang pinutol ni Mabel. Hindi mo nga alam. Tumayo ito at dumiretso sa kwarto at iniwan siyang nagtataka. Lumapit si Aling Puring nang makitang namomroblema siya. Sir? Mahina nito at maingat na wika. Pasensya na pero baka nakakalimutan ninyo. What do you mean? Tanong ni Oscar. Anniversary niyo po ngayon. First wedding anniversary. Namutla si Oscar. Ano? Napahawak siya sa sentido. She dropped hints, didn't she? Tumango si Aling Puring. Oo sir, kahapon pa. Pero siguro hindi niyo napansin. Damn. Bulong ni Oscar. Kaya pala ganun. Lumabas si Mabel sa kwarto at mukhang hindi pa rin nawawala ang tampo. Pagbaba niya ay nagulat siya sa bumungad. May bulaklak sa mesa, kandila at isang malaking tarpaulin na may nakalagay na Happy First Anniversary Mabel. Nakatayo si Oscar roon habang nakasuot ng apron. May hawak rin itong bouquet ng rosas. Good morning. Or should I say, Happy Anniversary, my dragon wife. Biro nito. Umirap si Mabel. Lumapit si Oscar at iniabot ang bulaklak sa kanya. I'm sorry. I forgot yesterday. I was stupid. But I swear, hindi ko sinasadya. Kung hindi sinabi ni Aling Puring, malamang nakalimutan mo talaga. Umupo si Oscar sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Yes, I forgot the date. Pero hindi ko nakakalimutang mahal kita. And I promise, this won't happen again.
Kung kailangan kong isulat sa noo ko, gagawin ko. Bahagyang napangiti si Mabel, pero agad ding tinakpan ng supladang ekspresyon. Ang dali mong makalusot sa sorry. Paano ko? I'll make it up to you. Dinner day tonight. Ako ang magluluto. Ako ang magsisilbi. Kung gusto mo nga ako pang magugus ng plato, gagawin ko. Ikaw ang maghuhugas ng plato? Promise. Sagot nito, sabay taas ng kamay na parang nanunumpa. Biglang sumulpot ang triplets. Pwede ba kaming sumama? Sabay-sabay nilang sigaw. Hindi. Sabay na sagot ni na Oscar at Mabel. Tumawa ang mga bata. Sige na po, kahit tagabitbit lang kami ng plato. Sabi ni Jiro. Oo nga, tatay. Dagdag ni Joel. Kung mag-away ulit kayo, kami nang mag-aayos. At least may backup kay tatay kung malimot na naman siya. Hirit ni Jonas. Natawa na rin si Mabel at napailing. Sinurpresa siya ni Oscar ng simpleng hapunan sa veranda. Habang kumakain, tumingin si Mabel sa lalaki. Alam mo, Oscar, first time kitang nakitang natakot sa akin. Umiling si Oscar. I wasn't scared of you. Natakot akong mawala ng tiwala mo mula sa'yo. Natakot akong isipin mo na hindi importante ang mga bagay na importante sa'yo. Tumahimik siya at napangiti. You're lucky, kasi mahal kita. Kung hindi, baka pinaalis na kita sa bahay na to. Natawa si Oscar at inabot ang kamay niya. Then I'm the luckiest man alive. Niyakap nito si Mabel at doon tuluyang napawi ang tampo niya. Lumipas ang mga taon at nasa high school na ang triplets. Kahit malalaki na sila, hindi pa rin nawawala ang kakulitan nila. Nanay! Sigaw ni Joel at mabilis na bumaba ng hagdan. Late na kami sa school kasi si Jonas ayaw pa rin gumising. Ano? Hindi totoo yan ah. Reklamo ni Jonas, nakakamot-kamot pa ng ulo. Si Jiro lang kasi nag-alarm ng cellphone niya ng alas 5. Tapos pinatay agad. Kasi naaantok pa ako eh. Balik ni Jiro. Napailing si Mabel habang inaayos ang necktie ni Joel. Kahit high school na kayo, para pa rin kayong mga bata. Kung hindi lang kayo magkakamuka, iisipin kong hindi kayo magkakapatid. Nana, you're special. Sagot ni Jonas. Kami ang pinaka-cool na triplets sa buong school. Cool daw. Sabi ni Jiro. Samantalang last week, muntik ka nang magpatawag dahil sa kalokohan mo sa classroom. Oy, di ako lang yun ah. Sama-sama tayong triplets sa kalokohan. Depensa ni Jonas. Hindi na nakatiis si Mabel at natawa na lang. Sa gitna ng kaguluhan ng triplets, ay dumating ang bunsong kapatid nila. Isang batang babae na may maiksi at tuwid na buhok. Mommy, palis na po ako. Malamig nitong wika. At please, sabihin sa kanila na wag akong tatawaging baby sister sa school. Good morning din anak. Sagot ni Mabel. Kumain ka na ba? Umirap ito. I'll eat later. Ayoko malate eh. Grabe, suplada na naman si Princess. Bulong ni Jiro. Hindi natin alam kung kanino siya nagmana. Mabait naman si nanay. Siguro kay tatay. Dagdag ni Joel. Seryoso kasi lagi si tatay dati. Biglang lumabas si Oscar mula sa opisina ng bahay. Ano yun? Ako raw. Sabay-sabay na nagtawanan ang triplets. Joke lang tay. Umiling si Oscar at hinaplos ang buhok ng bunso. Huwag palaging kinukunot ang noo mo anak. Hindi bagay sa maganda mong muka. Ngumuso ito pero hindi na sumagot. Naging katuwang na rin ni Oscar si Mabel sa kumpanya. Hindi na lang siya housewife. Naging katuwang siya sa pamamalakad ng ilang proyekto. Mabel. Wika ni Oscar isang gabi habang sila ay nag-review ng mga papeles. You changed me more than anyone else. Ngumiti si Mabel. Hindi lang ikaw ang nagbago, Oscar. Isang gabi ay magkakasama nagkwentuhan ang pamilya sa hapagkainan. Tatay. Tanong ni Joel. Ano bang plano niyo kapag nag-college kami? You study well and I support you all the way. Oo nga, pero dapat may allowance kaming triple din. Hirit ni Jonas. Allowance? Angil ni Oscar. Mas triple ang kakulitan niyo kaysa sa grades eh. Tawa ng tawa si Mabel. Hayaan mo na sila. Kahit makukulit ang mga yan, alam ko mabubuti pa rin.
Biglang tumayo si Princess at tumikim. Excuse me po. Seryoso nitong wika. May announcement ako. Sabay-sabay na napatingin rito ang lahat. Lalo na ang triplets na parang biglang napatigil sa pagkain. Baka sabihin mo, may boyfriend ka na. Biro ni Joel. Ew, hindi. Sagot ni Princess na agad ding sinamaan ng tingin ang kapatid. Gusto ko lang sabihin na ako ang top 1 sa class. Sabay-sabay na bumilib ang buong mesa. Wow, galing mo baby sister. Sigaw ni Jiro. Princess, proud kami sa'yo. Dagdag ni Jonas. Ano ngayon? Sabat ni Princess at nagkukunwaring walang pakialam. Given na yon. Ang yabang ni Princess. Feeling ko pinulot ka lang sa basurahan. Hirit ni Joel. Muling napuno ng halakhakan ang mesa. Hindi lahat ng taong nasa paligid natin ay tunay na nakakakilala sa atin. Madalas, huhusgahan ka sa kung anong nakakita lang nila. Hindi sa kung sino ka talaga. Kaya sa bawat pagsubok, manatili kang matatag. Maging matapang ka sa pagharap sa hamon ng buhay. At higit sa lahat, kahit tinapakan ka, huwag mong hayaan na mawala ang kabutihan sa puso mo. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi kayamanan, hindi ganda o talino ang sukatan ng tagumpay, kundi kung paano nanatili kang mabuting tao. The end.